Rhea, meron, Rhea. Lahat yan inimbento ng Pinoy. Ay, sobrang nakakabilib talaga ang mga Pinoy. Yung mga gamit na pinakikinabangan natin, mga nakapagliligtas ng buhay, maging pampasarap ng pagkain, Pinoy pala ang may gawa. Totoo yan, Rhea. Kahanga-hanga raw talaga ang tinik ng mga Pinoy pagdating sa paglikha. Ang mga imbensyon ng Pinoy, ibang level na. Ang iba, pang world class pa. Yan ang ipapakita namin sa inyong mga kapuso, ang nakakabilib na mga gawang Pilipino at kikilalanin din natin ang mga utak sa likod ng mga imbensyong ito. Sama-sama tayong mamangha, sama-sama tayong humanga sa mga kapuso nating nangahas na lumikha. Ngayong gabi, ipagmalaki natin ang Galing na 100% Pinoy! Saan ba patungo tayong mga Pilipino? Paparoon at pagpapalito. Masayahin natin sa Pilipino. May diskarte, may anting talino. Saan lumang panahon siya'y matatag at maaasahan. Magbigay sa kailangan. Yan ang tunay na Pinoy. 100% Pinoy. Ika nga, necessity is the mother of all invention. Lahat ng ating nililikha, dala raw ng pangangailangan. Praktikal at di komplikado pero talaga namang kamangha-mangha. Silipin natin ang mga imbensyong tiyak. Pinoy lang ang makakaisip at makakagawa. Pinoy Henyo. Ano sa tingin mo ang pinakamagandang invention ever? Cellphone. Maybe telephone. It made the world smaller through communication. The light bulb. Siyempre, kung walang ganyan, mahirapan tayo, di ba? I think it's the washing machine because I don't have to wash. Bawat imbensyon, maliit man o malaki, madalas ay ginagawa raw upang magpadali at magpagaan ng buhay natin. Diyan magaling ang Pinoy. Mas challenging yung mga sitwasyon, di mas maraming invention yung tinatawag o kinakailangang mangyari. 100% Pinoy. Pag sinabing inventor, ang unang papasok sa isip ng iba, sobrang talino at may sariling mundo. Pero sa totoo lang, hindi lahat ng inventors ganon. Ang iba sa kanila ay mga karaniwang tao lang din na naglakas ng loob gumawa ng mga bagay para mapagaan ang ating buhay. Kaya halina't silipin natin ang mundo ng mga Pinoy inventors at kilalanin ang mga mukha sa likod ng kanilang mga gawa. Mukha sa likod ng gawa. Sa hanay ni na Albert Einstein, Benjamin Franklin o Thomas Edison, hindi papahuli. Hindi raw madali ang maging inventor, lalo na dito sa Pilipinas. Kumbaga, para ka raw dumadaan sa butas ng karayom bago mapansin at paniwalaan ang iyong gawa. Ano nga ba ang kanilang pinagdadaanan bago makilala bilang isang magaling na Pinoy inventor? Sa budget ng TAPI, 3 million lang ang nakalaan sa Invention Development Assistance Fund o pondo para suportahan ang mga bagong imbensyon. By next year, we will be able to ask the central office to provide us an augmentation of our budget for the inventors. Ang kakapusan ng suporta mula sa gobyerno ang madalas na iniinda, lalo na ng mga nagsisimulang inventor. Hindi na-develop yung ating talents, no? Kasi kulang ng suporta. Ang suporta, hindi nga lang ang financing, kung hindi yung ating pagtatangkilik ng produkto. Nandito tayo sa Bureau of Patent Examining Division at dito inaakyat yung mga dokumento para iproseso at i-assess. Umaabot ng 2 taon ng pag-aaral sa dokumentong pinasa. Pag aprobado, makukuha na ng inventor ang patent ng kanyang imbensyon. Ang importansya talaga ng pagpapatent, pareho rin ng importansya at kahalagahan ng pagpapatitulo ng isang real property. Dalhin mo sa patent office at sa... Iging malikhain ng isang tao. Sa AMA Computer College, may mga programang nakasentro sa pag-iimbento tulad ng robotics. Ilan lang sa nagawa nila ang motorized wheelchair at robot na kayang-kayang magsulat. Sa Makati City Science High School, sa murang edad pa lang, hinahamon na ang galing ng mga estudyante sa pag-iisip at paglikha. Sa robotics yun yan. So may regular category. Nakakabilib talaga ang ating mga Pinoy inventors. Kulangin man sa pondo at suporta. Kutyain man,
at pagtawanan ng iba. Walang pagod na nagbabakasakali na isang araw. Magbubunga at makikilala rin ang kanilang ideya. Ilang dekada man ang abutin. Ang unang Asian na nakapasok sa Harvard University School of Medicine ay isang Pinay at kanyang mga pananaliksik ang nagsilbing basihan sa pagkaimbento ng incubator. Siya si Fede Del Mundo. World's Incubator. Fede Del Mundo, 100% Pinoy. 100% Pinoy. Hindi na nga raw mapipigilan ang pag-angat ng mga Pilipino. Kahit masasabing third world ang ating bansa, taas na tayong makikipagkompetensya. Kaya ipagmalaki natin ang mga imbensyong Pinoy na world-class ang dating. World-class na galing. Namangha ang buong mundo nang unang tumapak ang tao sa buwan. Sa tagumpay na ito, malaking bahagi ang Pilipino. Isang Pinoy lang naman ang nagdisenyo ng lunar rover or moon buggy. Pangalan niya'y Eduardo San Juan. Ang bumbilyang ito, pundido na. Dahil hindi na magagamit, pwede nang i-dispatch siya. Pero para kay Glenn Castillo, pwede pa ito. Gamit ang Rejuvenator Plus na kanyang inimbento, ang pundido ng bumbilya kaya pang umilaw muli. Pinapagana kasi nito ang phosphorus sa bumbilya. Ito ang kemikal na nagpapailaw. O, diba? Ilaw na hindi napupundi. Tipid sa budget, kaya siguradong kakagatin ito ng mga Pilipino. Re-engineer namin yung system niya na hindi mo na kailangan ng yung coil na yon. So isisindi siya ng kasi katulad ng bago. At hindi lang ito ang inimbento ni Glenn. Sa mga taong malilimutin na minsang nakakaligtaang patayin ng appliances, isang pindot lang, voila! Kaya nang mapatay o sindi ang mga gamit sa bahay. Kada isang appliance pwede mo lagyan ng telephone number. So matatawagan mo siya, una single call. Sabi nga nila, ang imbensyon daw ay salamin ng ating sariling mga hiling, pangangailangan at kagustuhan. Pero para sa ating Pinoy inventors, ang paglikha ay di lang para sa sarili, kundi para na rin mapagaan ang buhay ng iba. At kung patuloy nagagami ang ating mga imbensyon, hindi na nalalayo ang pag-asa nating umunlad at makilala sa buong mundo. 100% Pinoy. Iban siguro nga panahon na para ipagmalaki natin ang galing at kakayahan ng mga Pinoy. Oo nga. Matapos nating makita ang galing ng mga Pilipino sa pag-imbento ng iba't ibang bagay, masasabi nating hindi tayo pipitsugin. Mula sa maliit na imbensyon hanggang sa malaki, hindi papatalong Pilipino pagdating sa talino at pagiging malikhain. Kaya sa susunod na makakita kayo ng gawang Pinoy, taas na nating ipagmalaki ito. Hindi lang dito sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. Itabi mo man sa ibang lahi, mapadpad man sa ibang lupalop ng mundo. Saan mo man isabak, anuman ang sitwasyon. Siguradong makikilala mo ang Pinoy. Magandang gabi, ako po si Ivan Mayrina. Ako po si Rhea Santos. Mga kapuso, ipagmalaki mong ikay 100% Pinoy. 100% Pinoy. Proud na proud ka sa mga eksenang inihatid ng